Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang balita ngayon. Isang mayamang bansa, napakakilalang bansa ito, nagbigay ng 200 investment, hindi 200 pesos sa 200 billion investment. 200 billion ito pesos investment sa Pilipinas para sa ekonomiya. Pagandahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Well, para sa detalye ng balitang ito, narito ang ating ka-vlogger, Sangkay Janjan. Tungkol po dito sa nangyayari sa Pilipinas. No, mayroon pong isang bansa na bago pong beshi ng Pilipinas. Ano yan mga sangkay? At anong mayroon? Malalaman po ninyo ngayon. Okay, palalakihin ang bilateral trade sa Pilipinas ng higit 200 billion. Ba't ganun mga sangkay? Bakit nagdadagsaan yung mga dayuhang negosyante sa ating bansa? Nakakalula na po itong nangyayari, di ba? Pambihira ito. Panoorin po natin mga sangkay. Tila may bagong beshi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos Grabe, hundreds of billions of pesos. ang halaga ng kalakal Ang halaga ng kalakal, mga sangkay. sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Yun. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Ito yung sinutukoy ko mga sangkay na ang Pilipinas ngayon yumayaman. Lumalago. Pambihira nangyayari. Totoo po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, search natin sa YouTube ang UK palakihin ang bilateral trade sa PH. Okay, agenda report. Tingnan natin kung mayroong lalabas. Aba, meron nga. Ito, play nga natin. Tila may bagong beshi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos ang halaga ng kalakal sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. Nangako ang United Kingdom na paiigtingin ang kalakalan at pamumuhunan nito sa Pilipinas matapos ang pagbisita sa Manila ni UK Trade Envoy George Freeman. Target ng UK na higit pang palakihin ang bilateral trade na nasa 3 billion pounds o mahigit 200 billion pesos. I would like to increase it substantially over the next 3 or 4 years. Iginiit ni Freeman na seryoso ang UK sa paggamit ng free trade agreement para makinabang ang parehong bansa, kung saan 99% ng export ng Pilipinas sa UK ay tariff-free. I would generally make the point that not all countries are so committed at the moment to tariff-free trade. We are, and it's something we really deeply share because Filipinos benefit from that. Philippine companies who are exporting to the UK are employing Philippine workers. The revenues from those companies go to generate tax, which go into public services, so it's a win-win. Bukod pa rito, inilahad ng UK ang 5 billion pound export finance allocation para suportahan ang mga proyekto ng trade and investments, defense and security sa bansa. Ayun, grabe, napaka-swerte ng Pilipinas ngayon, no? Kasi sumali na ang UK sa pagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Mantakin nyo, 200 billion ba yun? 200 billion pesos na investment ng UK at isang balita pa, uso na kasi ngayon ang tariff. Yung tariff, nangunguna doon si Donald Trump, ay tariff free. Ibig sabihin zero tariff tayo sa UK kapag nag-export tayo ng ating mga produkto. At ang maganda nga nito ay merong bilateral agreement ng investment. Mag-invest ng 200 billion pesos ang UK sa Pilipinas. Kaya mayroon something, ang buong mundo merong nakitang something sa Pilipinas. Kasi nga sabi ni Elon Musk ay gawin niyang tech hub ang Pilipinas. Maglagay si Elon Musk dito ng teknolohiya na pangtapat sa China na teknolohiya. Kaya ganoon na rin, sunod-sunod na si Zuckerberg ng Facebook ay mag-invest na rin daw, pati si Bill Gates mag-invest na rin daw sa Pilipinas
pero hindi pa siya na gawang realidad. Pero itong sa UK ay narito na. Bakit kaya, di ba? Meron bang deposito ang mga Marcos sa UK banks? Meron ba mga ka-TH dyan nakaalam? I-comment nyo sa ating comment section kung meron bang deposito si Ferdinand Marcos ng kanyang mga ginto sa UK. Kasi ito na yung mga palagay ko na ang mga interest ay ibibigay as a tinatawag na investment sa Pilipinas. Kasi bakit halos lahat ng bansa ay maglagay sa Pilipinas ng mga investment Kaya merong something kay PBBM na dapat magbayad ang iba't ibang bansa. Diba? Kasi may mga utang lahat Nung aftermath ng World War II, pagkatapos ng giyera, ang mundo kasi ay nasisira. Ngayon, ang nag-rehabilitate ng ating mundo, sa hindi nakakaalam, ay ang ginto ng mga Marcos na nakadeposito sa tinatawag na debt facilities, global debt facilities. Ito na ngayon yung World Bank at IMF, International Monetary Fund. Yon ang sabi ng mga nakakaalam niyan at atin lang nire-relay. Kaya sa paraan ng pagbayad niyan, kung hindi man yun makuha ng mga ginto, kasi nakaano kasi yan, merong mga secret agreement tungkol sa mga ginto na yan. Pero ang malinaw, ang interest ng mga ginto na yun ay maibalik sa Pilipinas. Kasi may last will and testament na maibalik through tinatawag na wealth for humanity. So para sa Pilipinas talaga yan, hindi yan para kay PBBM. Kaya dapat igastos sa Pilipinas. Kaya akin lang yan na idea na baka nga nagbayad na ang iba't ibang bansa sa Pilipinas nitong nautang nila noong aftermath pagkatapos ng World War II. Ang hindi nakakaalam, talagang nasalba ng ginto ni Marcos ang World War II Lahat ng mga bansa nakikinabang kasi pinapautang. Hindi naman yung binibigay yung mga ginto ng Marcos. Hindi yung pinamimigay, pinapautang yun through the global debt facility na tinatawag na International Monetary Fund, kasama na doon ang World Bank. Okay, so patuloy tayo dito sa balita, courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Sa UK delegation, ilan sa mga pagkain katulad ng niyog ang may malaking market doon. Coconuts, coconut products, mangoes, dried fruits in particular. Bananas is a potential one. But really, fruits and vegetables is a particularly dried products is a really key growth area. Maaari pang palawakin ang export market ng bansa pagdating sa pananamit na gawang Pinoy. Another thing is in the UK we're very fashion conscious, and UK consumers are more and more keen to buy artisanal products. They don't want fast fashion, they don't want mass produced stuff, and this is somewhere where Filipinos are incredibly talented. The most beautiful products are produced here, leather goods and other things in that area. So Samantala, sa gitna ng banta ng gulo sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mundo, binigyang diin ni Freeman ang kahalagahan ng pag-i-invest sa renewable energy. Conflict costs everybody because it's putting the cost of oil up, it's putting the cost of therefore the cost of every product that uses oil up. If the Philippines has more renewables, by investing in and attracting investment into these industries, you create new jobs and clean jobs. Sinabi ni Freeman na ang pagbuo ng strategic partnership sa cybersecurity, digital identity, health innovation at renewable energy ay susi hindi lamang sa paglaki ng kalakalan kundi sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Okay, so ito mga kababayan itong partnership areas ng UK at Pilipinas ay ito yung nilalaman, cyber security. So ito yung sa computer na security. So siguro ay ang mga IT expert ang nakakaalam nito. Digital identity. Ito na ngayon yung
digital identity kung saan lahat ng mata, fingerprints, boses, at kahit anino ay ma-identify na yan through microchips or cards. Digital health, lahat na digital na makabago talaga. Renewable energy, ito meron na tayo nito, nag-invest dito ang Dubai yata yun, merong investment sa Pilipinas at gumawa nga tayo ng solar farms. Sino bang nakakaalam kung nasaan yung solar farms na project ni PBBM? Yun yata ay galing sa Middle East ang investment ng solar farms na yan. Focus kasi tayo dapat sa renewable kasi nga kapag nagkagyera ay wala nang mag-supply ng langis Kasi ang biggest supplier ng langis, Middle East, Russia at Middle East At kapag hindi na nag-supply ang Russia, well, tataas ang mura kasi ang langis galing Russia. Ang sa Middle East ay medyo mahal Kaya kapag hindi mag-export ang Russia ay tataas ang gasolina natin kasi galing sa Middle East. Ngayon kung ang Middle East ay dahil merong gera din doon, baka masira yung kanilang facilities sa langis. Lalong tataas ang o baka mawala ng mga langis na yan. Kaya dapat mag-focus tayo sa sarili nating lupain na makakuha tayo, makamina, makaharness tayo ng oils or langis. And then invest tayo talaga. Padamihin pa itong mga, kasi dito sa Mindanao wala pang solar farm ang gobyerno Yung sa gobyerno talaga yung magbigay ng kuryente sa mga syudad, hindi yung private sector. Marami ditong private sector na merong merong solar farm, pero yung ibig kong sabihin yung galing talaga sa gobyerno na proyekto. Katulad yung project ni PBBM sa Luzon yata yun, baka Pangasinan ba yun o Ilocos, na solar farms na napakalaki at buong syudad natutulungan ito ng Iniriya. And then infrastructure innovation, ito na yung mga pagpaganda ng mga tulay, ng mga daan, infrastructure, mga gusali, mga daan. So ito yung maitutulong ng UK sa atin. Kudos sa UK, tumutulong. At wala pang sinabi na tutulong sila sa mga armas Ang gusto ng UK ay lalago ang ating ekonomiya, magkaroon tayo ng maraming trabaho. Maganda kasi hindi war, hindi digmaan ang pinupustro ng UK, kundi ekonomiya talaga at trabaho. Yun ang maganda sa UK. First time na narinig natin ng UK tumutulong sa Pilipinas. Well, yan na nga yung epekto ng mga Marcos Gold kung hindi si PBBM, sino bang lalapit sa atin, di ba? Kasi marami talagang nagkakautang sa ama ni PBBM, kakautang ng loob. Kasi paano nila i-repair yung mga syudad nila na nasira noong World War II, kundi sa mga pinapautang na ginto sa tinatawag na International Monetary Fund, Global Debt Facility at World Bank. Yung tatlo na yun, diyan nakalagay yung mga ginto ni Marcos noon. At ginagamit yan sa welfare for humanity, hindi lang sa Pilipinas. Pinapautang lang yun, iwan ko kung nagbayad na sila doon. Basta isang sigurado diyan ay magbayad sila sa Pilipinas ng kahit interest lamang. Alright, anong masabi nyo dito sa magandang balita? 200 billion na investment ibibigay ng United Kingdom, kasama pa ang zero tariff ng ating produkto na ating i-export. Napakagandang balita. Hallelujah. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag nga palang kalimutan mag-subscribe. Ito'y napakalaking tulong para tayo ganahan mag-upload ng maraming good news. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat.